Hello Ray guys, good morning. Yung literal na bagong gising pa lang. Kakaalis lang ni Anika guys sa punta ng school. Sinundo siya ng kanyang ride. Tapos ngayon, andito kami sa gubat ni Nico kasi babalikan natin yung mga mushrooms guys na naiwan ko dito previous days. And andito lang ako sa may bungad mismo. Andyan lang yung car. And ayun na guys, dito pala, meron palang chanterelles. Hindi ko to nakita nung nagpunta kami dito. Ngayon lang. Yan talaga ang surprise ng gubat palagi sa akin ba. Meron talagang bago. And before, hindi ako nakapag-pick dito sa may bungad guys. Wala akong nakita dito before. Pero kita nyo naman, ayan. Yan. Nalagay ko na pala sa freezer yung mga mushrooms na na-pick namin guys, and nag-pan fry din ako nung mga bullets na na-pick namin. Ayan, ang laki oh, ang ganda guys, grabe, tingnan nyo, ang linis oh. Buti na lang talaga itong chanterelles guys, hindi siya ganun nuud kagaya ng bullets. Ang hinahinay ito diri day, kawarag na mandri oh, naagid guys, tingnan nyo. Nasa ilalim ng moss. Wow, ang ganda. Pag ganito ang tubo guys, sobrang ganda sa ilalim ng moss ba. Kasi maprotektahan kasi sila. Hindi sila masisira agad-agad. Yan oh. Kasi alam nyo ba? First time ko talaga makapag-pick dito banda ba. Wala man to dito last time. Pero this time meron. Yan pa dito oh. Yan oh. Ang ganda guys, grabe. Maaga kami nagpunta guys kasi alam nyo, day off ko today. Kaya sabi ko kay Nico, puntahan natin yung mga mushrooms. Kasi marami kaming gawain sa bahay. Kailangan maglinis, kailangan gawin yung blueberry na juice. And kailangan maglaba, magtupi ng mga damit guys. Alam niyo naman ako, ayoko talaga magtupi ng damit. Tapulan kay kung pulo og sinina guys. Kaya nga konti lang talaga ang damit ko. Ayoko nang maraming gamit. Kaya if you can notice, paulit-ulit lang mga damit namin kay tapulan kay kung mamilo guys. Ayoko nang maraming gamit sa bahay. Saan man ako pagkuha ng isang nga amon diri na ipit man. Saan man eh, naipit man sa auntie dito eh. Pag ipita bagay ni mo dihaw niya na nakabukaon kinisang nandiri sa kilid oh. Yan oh, ang ganda. Wow, ang ganda-ganda, diba? Ang ganda ng mga chanterelles guys, sobra. Sabi na nito tutuot lang niyo muna. Ayun pa oh, sobrang dami dito. Wow, thank you talaga Mother Nature. Ito nakita talaga nung nagpunta kami dito last time. Yung doon yung nasa loob yung naalala ko na merong mushroom. Pero for sure meron pa to dito ba. Marami yata ang chanterelles this year guys. Kasi yung tawag nito, yung kito nga ni Nico, yung kanyang wife na Sai, sobrang dami niyang napick. Uy, as in guys, in a week 100 kilos. Sus, Diyos mo, marimar kadaghan. Ang grabe, ang laki oh. Ang gaganda. Magko kayo guys na ang lamok na good morning na ang lamok guys. Nahon natin yung dari banda bi. Yan oh, nandito sila sa may gilid ng puno na natumba. Ito sila tumubo. Dito kasi sa gubat na to guys, mixed forest, kaya maganda yung mga mushrooms kapag ganito talaga ang environment. Pag mixed forest ba. Yan ito, ang lalaki. Kunin na adiri yung saan to man pagkuha ng siya sa ilalong.
Naputol gid siya ron, but it's okay. Ayan, naputol siya, but that's okay guys. Para hindi ko natanggalin yung kanyang buntot. Yan ang ganda. Ang laki pa guys. Ang laki talaga. Tingnan nyo naman. Tabunan natin ito para tubuan pa yan next time. Meron pa dito guys. Meron ako nakita. Ayun lang talaga si Nico. Nasa gilid lang ako nakasada. Pero itong dito daan guys. Gubat na talaga to dito. Mga forest roads talaga ang mga pinupuntahan namin guys. Para mas malinis talaga yung mga walang dumadaan na mga sasakyan. Ang ganda-ganda ng mushroom. Oh, tara. Pasok tayo dun sa loob. Tingnan natin doon sa loob. Sa bungad pa lang, nakarami na ako. Paano pa dun sa loob maya-maya? Let's hope na makakuha pa tayo ng mas marami. And makakita tayo ng mas marami. Kapag di ta mga libat ani kay. You know naman, late kami nagpick ng mushrooms this year. Kaya hanapin natin sila ng maayos. Kasi marami ng dahon na color yellow. So yung mga mushrooms talaga, mag-camouflage yan sila sa nature. And oh, paglagas na very soon dito guys. Actually, nag-start na ba? Ko alam saan ako dadaan. Dito na lang siguro. Dito man ako dumaan nung nakaraan. Hanapin natin yung mushroom. Sus, ang lamok na sunod-sunod na ako. Nagpasama ako kay Nico guys kasi alam nyo, last year kasi, winter hanggang spring, maraming beses na meron nakikitang wolf dito sa forest. Kaya sabi ko sa kanya, samahan niya na lang ako. Meron naman siyang sariling oras sa trabaho niya, kaya pwede niya akong samahan. Pero hindi siya sasama maglalakad sa akin sa loob ng gubat guys, kasi alam nyo, maapakan niya yung mga mushrooms. Hindi niya makita yan. Pero pag mga puno guys, si Nico, lagi yan siya nakatingin sa taas. Pag napupunta kami ng gubat, nakatingin yan siya lagi sa taas, hindi sa baba. Ako nakatingin lagi sa baba. Kasi yun sa kanya, gusto niya yung mga puno, yung tsura ng mga puno, yung pagtubo ng mga puno, yung dahon, ganyan. Gusto niya yun. Dito tayo guys, kasi meron ditong mga mushrooms. Yan. Dito tayo last time nag-pick. And may mga iniwan ako dito na hindi pa natin nabalikan. So ngayon na natin sila babalikan. Ayan na. Ito na. Ito na talaga. Diyan tayo nag-pick last time. Oh, may meron pa pala doon. Hindi ko yung nakita last time ah. Ayan oh, andoon. Puntahan natin yun. Pero ito na muna. Ayan. Ang gaganda. Bahay ko na to linisan para diretso na. Kaya magdali-dali lang nag-pick og mushroom guys, kay marami tayong gawain sa bahay. Ayan. Ayan, tingnan nyo dito guys. May mga tumutubo pa nandun, no? Nasa ilalim. Kita nyo? Hindi ko muna yan gagalawin. Daan ko lang na ganyan. And yung mga bugs talaga, kinakain din talaga nila yung mga mushrooms. Hayaan ko na yan dyan. Pati yun. Kasi kinakain ng mga bugs. Kailangan din nila ng food. Saan yung nakita ko kanina? Ito andito. Sa gilid ng puno. Yan oh. Yan. Ang ganda. Oh. Diba? Mushroom pa more. Salamat kaayo Lord sa grasya. Alam nyo ba, nag-crave ko ng humba. Oh my god, nagawa ko ng humba.
Bigyan ko ng baboy mamaya. Kasi mga ganito guys, paano namin ito niluluto, nilalagay namin sa stir fry, ginagawa namin sauce, nahalo namin sa potatoes. Yan oh. Kita niyo ba? Nandito siya sa gilid ng puno. Ganito talaga ang chanterelle kapag maganda yung symbiosis niya sa mga puno. Tutubo at tutubo sila. But the thing is, kapag na-disturb yung environment nila, maglalaylo sila guys. Pero kapag example, itong mga puno na andito na mga maliliit, pag naputol yan, madi-disturb yung symbiosis ng mga puno, symbiosis ng mga puno at ng mga mushrooms. Tapos may possibility na hindi tumubo ang mushroom, o kaya tutubo sila pero hindi ganoon kadami. Pero pag after couple of years, yung mga puno na nakat, kasi hindi yan siya kinakuha sa forest guys, yung mga nakat na puno, ang ganda nito oh. Hindi yan siya kinukuha, hinahayaan siya ma-decay dyan sa loob ng gubat. So kapag na-decay na yung mga puno, it will take like 2 years, 3 years, 4 years, magkakaroon ng maraming energy yung ground, which is magiging food para sa mga mushrooms. And dadami na naman ang mga mushrooms. Dito meron to eh. Tanda ko kasi itong puno na to na naputol, pero hindi nila kinuha. And dito merong mushroom. Ayan. Diyan. Doon sa ilalim. Paano kukunin yung doon sa ilalim? Hindi ko makuha. Paano ako musuksok dito? Di mo ko paigo guys. Halaka. Magpatulong ako kay Nico nito. Saan man ako yung piloon ng sanga diri na gamay na natumba naman ni guys. Kapag natumba na, okay lang. Pero pag hindi natumba, wag mo talagang galawin kay pagalitan ka na may-ari. Andoon sa ilalim oh. Gusto ko yung kunin, andoon sa ilalim, hindi ko makuha yun. Pero yun dito na lang muna. Magpatulong ako kay Nico yung doon mamaya sa may ilalim, kuha natin sa kanya. Paano man yan kunin dyan? Ang ganda nito guys oh. Grabe. Ang ganda ng chanterelles talaga. Yan oh. Oh. Gwapa kayo. Gwapa pa sa imong silingan diyan chismosa day. Oh. Libre pa ni. Libre po di sama chismis, libre. Pero kini morning chismis na makaon guys. Oh. Pero ang dun sa ilalim gusto ko kunin. Paano ko man kunin yan? Patulong ako kay Nico mamaya. Papatulak ko sa kanya yung kahoy. Yan oh. Karami na tayo guys. Nagdala ko ng knife pero hindi ko nagamit yung aking knife. Kasi hindi ko pa tinanggalan ng mga tumoy. Natanggalan ko na lang siguro dito eh. Para hindi masyadong madumi ba. Pa dito guys, meron pa. Pagkala pag mushroom picking, chill ka lang. And never expect talaga kung anong ibibigay ng gubat sa'yo. Kasi natural man to. Kahit ano pang sabihin nyo na magtanim ako guys, nag-try ako nyan many times. Pero wala talagang tumubo. Sabi ni Nico na hayaan mo na ang nature ang gumawa ng trabaho na yan. All you need to do is wait, be patient, pumunta ng gubat, maghanap. Yun ang sabi niya. Yan. Meron pa dito guys. Dito marami. Yan oh. Oh. Dito guys marami dito. Yung iba kinain ng bugs. That's okay. Pero dito oh. Yan oh. Dami guys, mayroon pa yan doon sa loob. Alam ko meron. Uy, ayun pa doon nga oh. Sus, marami pa pala talaga dito. As in. Ito oh.
Mga iba na kinain na ng bugs, huwag na natin kunin. Like ito oh, huwag na to guys. Kinain na ng bugs guys. Hayaan na natin si Mr. Bugs and Slugs ang kumain nun kasi kailangan din nila ng pagkain para magpatuloy sila sa trabaho nila dito sa gubat. Alam nyo ba dito sa Finland na merong mga insect hotels na ginagawa ang mga tao para may bahay ang mga insects? Kasi gusto din nila guys na mapanatili din talaga yung environment, yung balance sa nature. Ganon ka environmental friendly ang mga Finns guys. They love nature very much. As in, ganon sila ka sa kalikasan. Love na love talaga nila yan guys. Halos lahat ng mga Finns ganon. Even though yung mga tao na nakatira sa city, meron yan silang mga summer houses ang iba sa kanila guys, because they wanted escape from the city life sometimes. Meron yan silang mga milky or summer houses. Yan. Kasi guys, stressful din talaga sa city. Uy, yan. Hindi ko na talaga pinangarap na tumira doon ulit. Nagpick na dito. Hindi man ako nagpick dito banda. Siguro, ewan ko. Kunin natin itong medyo smaller sizes na pwede na to. Pa dito. Talaga guys, sa gubat guys, kapag hindi mo forest, huwag ka magdala ng sundang kay para hagbasin mo yung mga kahoy na makita mo dyan, kay bawal yan guys. Isa yan sa rule dito. You can go pick anything edible sa forest, lalo na yung mga berries and mushrooms and yung mga herbs, pwede guys, pero wag mo talagang sirain. And meron pala mga mushroom guys na tumutubo sa gilid ng puno. Kapag tumubo sa gilid ng puno ang mushroom guys, yung sa buhay na puno, like yung pakuri na tinatawag nila guys, pag meron ako nakitang ganyan one time sa loob ng gubat, ginagawa nila yung tea. Hindi mo yun siya pwedeng kunin kasi pag kinuha mo yun guys, mamamatay ang puno. And yung may-ari ng forest, yung may-ari ng puno magagalit sa'yo kasi masisira yung puno. And bawat puno dito sa Finland guys, importante yan sa kanila kasi mahal ang puno. Pera ang puno dito guys. Yan yung ginagawang papel, panggatong, ginagawang bahay, plywood, tissue paper, lahat. Ganyan ka-importante ang kahoy dito. Kaya yung mga puno na tinanim ni Nico 3 years ago, sabi ni Nico, ang makikinabang noon is generation na ni Anika. Kapag tumanda si Anika guys, si Anika na, and yung generation ni Anika yung makikinabang noon. Hindi ngayon. Kasi ganyan ang ugali ng mga Finns guys. Magtatanim sila ng marami. Mag-iipon sila ng marami. Para pagdating ng panahon, meron at merong makukuha. Aabangan yung next generation. Ano nga yung sinasabi natin? We plant for the future generation. Yung ganun ba? Ganun ang ginagawa. Andun lang si Nico sa car guys, pero gusto ko talaga balikan yung andoon sa okay, nasa maning lamok eh. Andun ba sa ilalim ng puno? Gusto ko talaga yung kunin. Paano ko kaya kunin yun? Nag-uuli dyan ko guys, as in nag-worried. Kasi sayang kasi yun. Ito pa oh. Ang ganda oh. Diba?
Ang dami ko pang gubat na kailangan puntahan, na hindi ko pa napupuntahan, na kailangan puntahan talaga guys, kasi masasayang yung mga mushrooms doon. And walang mga nakakaalam sa anyong banda. I hope so, wala pa nakakaalam. Kasi maraming mga foreigners dito ngayon sa Finland guys na nagpipick sila ng mga different kinds of edibles. So they also got interested dito sa mga forest edibles kasi nga libre eh, pwede mo pagkakitaan. Ayun pa doon guys, oh, ang dami pa doon. But yeah, ito guys, tanggalan ko muna to ng mga stems para hindi siya ganun ka daming basura ang maiuwi ko sa bahay. Tanggalan lang natin to ng mga stems guys, yung dito niya basta mga dulo niya lang. Ito o yung dito lang. Hindi kailangan sobrang linis kasi sa bahay ko naman to lilinisan ng sobrang maayos. Para hindi lang mapuno ng mga lupa-lupa, mga alikabok itong aking basket. Hindi ganun karami ba. At least mabawasan na yung mga lilinisin ko. Yeah. Ano lang naman, tanggalin mo lang yung dito sa taas niya banda. Ito ba? Yan. Ganyan lang ang tanggalin mo. Bahay ko na to linisan na maayos. Tapos sinugasan ko. Tapos ginaano ko siya guys. Pinapan fry ko siya. Tapos pag natanggal yung kanyang water, nag-evaporate na yung water niya, nalagay ko siya sa freezer pag nalamig na. Ayun. So tapusin ko muna to and pagpatuloy natin yung pagpick natin ng mushroom dito. Ito na. Pagpatuloy na natin itong pamumulot natin ng kabuti guys. Na tanggalan ko na halos ng mga tumoy niya guys. Ito ba yung dulo niya? Para hindi masyadong madumi sa aking basket. Ito guys, ito mga dahon na to, ang tawag dito is yung kielo. And isa itong magandang bulaklak, the national flower of Finland. Yung color puti. And sobrang bango niyan. And kapag summer, namumulaklak yan. That's the start of the summer. Kapag namulaklak ang kielo, dito ko na iniwan yung mga putol-putol. Okay lang yan sila dyan. Hindi yan kailangan ibaon. Maraming beses na ako nagpipit guys, hindi kailangan ibaon yan. Kasi ang mga chanterelles guys, ang kanyang mga pores is andito sa ilalim, hindi doon sa may lupa. Sa may lupa, kasi tawagan na. Hindi doon sa may yung parang roots niya ba, hindi doon. Ganyan mag-spread ang mushroom. Kaya dapat kapag nag mushroom picking, ito guys, another type of mushroom ito. Ito nakakain din ito. Kaso lang, nalata na siya guys. Nasira na yung ilalim niya, kinain ng slugs. Hindi ko nakukunin. Hedgehog tawag dyan. Sarap din yan, kagaya ng chanterelle. Hindi ko na pinik kasi nasira na siya. Kinain na siya ng slugs. Mag-iiwan ka para sa mga hayop or sa mga insects kasi kailangan yan sila for the ecosystem. Yun pa doon sobrang dami pala dito Akala ko kunti na lang talaga yung babalikan ko dito. Hala guys, dura pa guys, dahil daghan dito guys. Hala, mga pa di ay daghan. Yan grabe. Natatawa kami ni Nico ba habang pinapanood namin yung mga videos namin sa Philippines. Sabi ko, hello, grabe ang taba pala natin sa Pilipinas, no? As in guys, yung na-bloated talaga kami doon sa everyday na kain ng rice ba. Sobrang kain ng rice sa Pilipinas. Na-bloated kami, kaya alam nyo ba, pagbalik namin ng Finland, ayoko nang kumain ng rice guys. Nagsawa ako sa rice. Ang bigat sa tiyan. Minsan lang kasi kami kumakain ng rice guys dito sa Finland. Alam niyo ba yung 1 kilo of rice namin, inaabot yan ng 1 month. 1 month sa amin yung 1 kilo of rice guys. Sa inyo ba, gano'ng katagal yung 1 kilo of rice? Kasi makain kami ng tinapay, patatas. Kung nasanay na ako sa pagkain na ganun.
oh. Grabe talaga yun sa Pilipinas ang pagkain. Uy, sobra kadami guys. Sawa ka na lang. Ito pa dito. Hala, ang dami pa pala dito. Hala, kala ko wala na dito banda ba. Ayan oh. Pero yung iba nasira naman. Daot na ng uban guys. Ayan oh. Daot na ng uban na. Sagdan na lang na ng daot na diha. Kung may daghan mapulot. Ay, mapunit ba na? Marami pang pwede mapupulot. Naan natin yan para sa mga Mr. Slugs. And kay Mr. Bugs. Pero yung iba dyan, iwan ko na yan dyan guys. Kay sa kanila yan na yan. Itong mga gwapahon lang sa atin ang kunin natin. Meron pa mga naiwan, mga maliliit. Hindi ko nakunin. Masyadong maliliit. Meron pa siguro yan doon. Tingnan ko nga after. So, tingnan naman natin ito dito. Yung dito muna na side. Okay. Para naatay sistema sa pagpamunit ba. Ano? Wala, punit lang day. Mas favor sa akin guys yung tanggalin na lang yung kanyang water content tapos ilagay siya sa freezer. Kasi kapag i-dry ko siya, matagal kasi kala sa kuryente guys, mahal ba ang kuryente namin. Puti na lang sana kapag nasa apartment kami nakatira. Kami stand alone house, mas mahal ang kuryente namin guys. Compare kay na Julie and Queenie, tanungin nyo sila guys. Mas mura ang kuryente nila. Kasi sa amin na stand alone house kami, lalo na pag pa winter guys, grabe mahal ang kuryente guys. Uy. Dito na naman tayo. Dito meron pa ditong mushroom. Ayan oh. Alam nyo ba dito na side din tumutubo yung mga black chanterelles. Ay, may nagpick talaga dito guys. Kasi tingnan nyo naman. Oh, pick pa to na pick dito eh. Pero ang dami nang kinain din ng mga bugs. Ay, nagpipik din talaga dito pero buti na lang naunahan ko siya dun sa iba. Siguro matanda ang nagpik guys kasi kapag mga matatanda hindi nila nakikita yung iba. Tingnan nyo to si Mr. Bugs, kumakain siya. Sarap ng kain ni Mr. Bugs. Meron pa dito. Iba lang ang kunin ko guys kasi kinakain nga ni Mr. Bugs para meron pa siyang food. Marami man yan sila kumakain guys. Mga bugs dito sa gubat ba. Pati yung mga deer, makain din sila nito. Gusto nila to. Pero nga ngayon harvest season na, nag-aabang din yung mga deer sa mga sugar beets na i-harvest sa mga farm. Kasi gustong-gusto nila yun. Meron talaga nagpipik dito na ba? Sige lang. Okay lang yan. Libre naman kahit kanina to. Hindi man pwede harangan na sayo lang to. Paunahan lang talaga. Sinong makauna sa inyo sa loob ng gubat ay manguha ng mga siwatara o yung mga edibles. Ay, lakad pa tayo. Dito yung banda guys, yung mga black chanterelles. Pero wala pa sila ngayon. Later pa yan. After couple of weeks pa. Try ko nga maglakad dito sa side guys. Baka meron pa dito ba.
Kasi dito open space na to. Wala na to dito for sure. Ito pa. Dito yung iba maliliit pa. Hindi pa ganun kalalaki. Yan. Tapos yung iba, alam nyo ba ang ginagawa nila? Kinakat na nila diretsyo ng wala, nakaganyan. Sa ground pa lang guys, kinakat na nila ng kutsilyo para hindi nila nakukuha yung ganito. Yung sa dulo. Kasi nga, madumi nga sa basket. Nagdag trabaho. Feeling ko fin ang namulot dito. Kasi yung mga fin, yung mga ganitong mushroom nasa ilalim ng moss, hindi nila kinukuha yan. Kasi ayaw nilang maglinis. Walang panahon para maglinis. Pero tayo, matyaga tayo na maglinis niyan. Linis talaga ako ng mushroom sa bahay guys. Kahit pa sobrang busy. Gagawa ng paraan pa rin. Kahit pa paano. Oh, yan ang sinasabi ko na may mga black trumpet dito. Ayan oh. Meron na nga eh. Ayan oh. Black trumpet yan. Kita nyo ba? Ayan pa oh. Kung di pa ako mamumulot yan ngayon guys. Saka na. Padadamihin ko muna sila. Dandahan tayo dito kaya meron pa ditong mga chanterelles. Hayaan ko muna sila mga after a week or 2. Meron talaga yan sila. Babalik talaga yan sila every year. And I'm so thankful na meron din akong mga places for black trumpets. Masarap ang black trumpets guys. One of the compare sa chanterelles and black trumpet ang pinakamasarap. And yung black trumpet din ang pinaka-expensive. Kasi mahirap mo siyang makita. Kailangan mo ng malaking mata para makita mo yan guys. Okay, itong di siya of color. Hindi mo siya akalain na mushroom. Akala mo lang dahon siya na itim na dyan. Pero yeah, lakad na muna tayo dito. Maghanap po muna tayo ng chanterelle. Kasi after a week or 2, babalik tayo dito para naman doon sa mga black trumpet. Kasi sa forest na to guys, may mga black trumpet din. Agree guys. Ayan. Yan sinasabi ko. Chanterelles ang hanapin natin. Kasi dito marami talaga. Hala guys. Tuara. Wa na ako kay bawas magsugod. Abigay na lang tabanda. Pero yun nga. Pinain nga siya ng mga bugs. Yung iba. Ayan. Hinain talaga siya ng mga bugs. So, marami tayong naiiwan pa dito. Yan o. Masaginan yan o. Kinain niya ng bugs guys. Ayan. Potol naman hinuon. Saan yung lamok po? Uy. Sige, pagsop-sop po yung lamok. Buti na lang yung lamok dito guys. Walang dengue, walang malaria dito. Nasa Pilipinas kami, takot na takot si Nico. Kasi nga, diba, foreign sa kanya yung mga ganyang bagay. Pero inassure ko naman siya na walang malaria sa Davao. Kasi wala naman talagang malaria sa Davao guys. Yan o. Nasa ilalim ng moss. Sus, ang fin makakita nito guys. Di nila ito kukunin yung may mga ganito. Kapuyan na sila limpyo guys. Kapuyan na sila limpyo. Ayan, nag-pick din talaga dito. Tingnan nyo.
Yung mga gwapahon lang iyang gipanguha guys, kasi ganyan manguha ang mga fin. Ayaw nila yung madaming trabaho guys, kahit sa trabaho talaga gusto nila yung madali, mabilis ba, kasi nasanay sila dito sa mga innovations nila, computers. Isipin nyo sa Pilipinas, ewan ko ha, hindi ko natanong yung mga friends ko na nagwo-work pa sa Philippines as a nurse, kung ang charting ba is writing pa rin through paper. Kasi dito lahat guys naka-computerized. Machines nila for harvesting naka-computerized din yan, pati pag-cut ng puno naka-computerized din yan guys. May mga computer yan sa loob ng mga trucks, sa mga forest machines. Meron yan sila guys na mga machines. Yung mga truck driver dito, pag naghahanap ng, hindi natin ito kunin na, naghahanap ng location kasi meron silang ipipick up, nakaano yan sila guys, naka-computerize yung mga ano nila, location, so madali nila mahanap. Ayan. Ay, kinain na ng bugs guys, hindi na natin pakialaman yung kinain ni Mr. Bugs para meron pa siyang pagkain niya. Ito lang kunin natin yung iba. Nahulog. Ayan. Mga kinain ni Mr. Bugs, wag na. Sa kanya na yan. Alam ko meron pa to dito is dun sa may unahan banda. Ay, may nagpick talaga dito. Tingnan nyo. Ang daming mga cuttings oh. Oh. Sus, may nagpick talaga. That's okay. Kasi hindi niya naman pinipick lahat. Nakuha niya lang kung ano yung kailangan niya. Kinukuha niya lang din yung madaling linisin guys. Yun lang ang mga kinukuha niya. Yan. Ako talaga pag nagpipik, hindi ko kinukuha lahat-lahat guys. Iiwan ako. Lalo na yung mga maliliit. Minsan nababalikan ko, minsan hindi ko na nababalikan. Yan lang. Depende lang sa oras natin. Kung may oras pa na pwedeng balikan yun. Gaya nito. Pinutol niya. Dito lang yun sa may taas, pero iniwan niya na yung tangkay dyan sa ilalim. Ganyan usually mag-pick ang mga fin. Kasi ayaw nila yung maraming lilinisin pagdating sa bahay. Ito na. Sira na, wag na yan. Ito pa dito. Yan, marami oh. Ito, sira na yung isa, wag na yun. Yung mga wapahon lang na anti-shanti atong pangwaon guys. Sus, kalami ani guys. Munit lang ka. Uy. Uy, naibaki. Tura guys, naibaki dito oh. Daaran ng baki diha. Iyahan na lang na. Kaon siguro siya diha. Tapos wala ding ano dito guys, mga frogs na poisonous. Wala. Ang marami dito sa Finland na poisonous guys is mushrooms. Yun ang marami. Yun pa doon sa ilalim, nasira na, wag na yun. Ito pa. Marami talaga mushrooms this year. Yan oh. Dami na natin nakuha guys. Sus! Last time na pumunta ako dito na marami na rin yung basket ko. Puno na rin yun. Ngayon na naman, puno na naman. Grabe talaga ang gubat. Uy. Pero this year talaga yung apple tree namin guys. Wala, nasira na to. Kaya na lang yan siya dyan. Yung apple tree namin guys, walang bunga. Pati din yung sa tito ni Nico, tinanong ko kung merong bunga yung mga apple trees nila. Sabi niya hindi daw talaga yan every year mamumunga ang apple. Meron silang
resting year. But last year ang daming bunga, pero this year wala. Sa kanila din daw wala daw bunga. Asa na ba? Saan pa ng mga lamuka? Uy. Ito tayo. Hanap tayo dito. Ikot-ikot tayo dito guys. Hanap tayo dito ng chanterelle. Dito na naman tayo. Sa kabilang side na naman. Ikutin ko talaga yung gubat guys. Kung meron akong makitang mushrooms previous year, babalikan ko yan. Titingnan ko talaga, isi-check ko kung may tumubo. Actually dito, meron din to dito last year. Pero ewan ko kung meron pa ba. Kasi nga may nagpitik nga na dito no na iba. Nakuha na rin. Dito yun eh. Pero konti lang yun dito, ilang piraso lang. Pero maganda kasi tubo doon kasi nakaangat. Hey, yun nga. Nakaangat siya. Nakaangat. Sa ilalim ng moss. Ayan oh. Ito dito. Ito. Uy, ayun pa doon. May nakita ako. Mga tol na ko sa liog kay. Ang lamok. Oh. Yung dito naman na side, hiwa-hiwalay na siya. Actually may pond. Diyan ay may pond, may lake diyan. Pond ba yun or lake? Diyan malapit guys. Hindi ko pa nakita yun. Pero sabi, yayain ko sa Nico napuntahan namin. Yan. Ito pa dito. Pero konti na lang ito dito banda kasi hiwa-hiwalay na ito dito guys. Hindi na ito dito ganun karami compared dun sa kabila na pinagkunan natin kanina. Kunti na lang ito dito banda. Uy, kihangak na ko eh. Kapoy na kong baktas guys. Kapoy na tukong ano diri. Tuwad-tuwad ano diri. Sus, nga pala sigbin diri. Pagkamalan siguro ko ng sigbin guys. Ayan. Ang dami na natin kuha guys. Puno na yung basket natin. Yan pa guys, dito pa na side meron pa. Dito din may mga black chanterelles. Ayan na. Ay. May mga black chanterelles na dito. Ayun pa. Wala, marami na dito guys, black chanterelles. Pero ito na muna ang ipik ko guys. Yellow chanterelles muna. Pala sa kabilang forest din, mga malapit dito may mga chanterelles din pala doon yata. Okay, nakalimutan ko na guys, ang dami ko kasing gubat na pinupuntahan na. Nakalimutan ko na. Hindi to naman ito sa gilid to ng daan guys, daan ng mga deer. Daan kasi to hindi lang siya makita masyado siguro sa video ko, pero daan siya guys. Ang dumadaan dito hindi tao, hindi mga deer. Tapos may black chanterelle na diri guys. Yun na naman ang next na ipipik ko. Para meron kaming ipon. Ipon na black chanterelles. Pero yung black chanterelles guys, best yun na i-ano talaga siya, i-dehydrate. Itong chanterelle kasi, ang tagal kasi niyang madry. Kasi mas makapal kasi to. Mas marami siyang water content. Nagpick na talaga dito, tingnan nyo. Oh. Buti na lang yung nagpick dito. Nauna siya sa akin. Kasi mga ibang mushrooms late na tumubo. Di. Akala niya wala na. Yun na yun. Yun pala. Marami pa. Agoy. Napatiri unahin natin yung mga Inuuna ko yung mga maliliit na natatabunan ng mga dahon guys. Kasi pag hindi ko nakita, pagbalik ko, pag tinignan ko ulit, di ko siya nakita ay wala na. Di na gano'n mo na makita. Yan, so man. Diri na apa na diri guys, pero di kayo ni daghan diri
Dito nasa ilalim sila ng mga dahon. Ilalim sagbot ba? Dito. Ayan. Agoy kasakit ako mga likod, ako mga buko-buko. Yan. Yan pa dito. Sira na to, wag na to. Dito sa ilalim. Kala mo lang wala pero meron. Meron guys. Yan o. Ang laki. Oh, kailangan natin linisin. Saan pa yung iba? Magpakita kayo sa akin. Magpakita kayo. Na-lowbat ako guys. Lowbat ako. Kaya bumalik ako sa car. Iiwan ko lang yung basket doon sa loob ng gubat. Sabi ko kay Nico, samahan niya na lang ako kasi gusto ko makita yung lake doon sa dulo. De-drive niya daw yung car pa atras dito banda. Sabi ko okay. Alam niyo ba dito din sa dito nga meron nga. Meron ng mushroom dito guys. Meron pa dito ng chanterelles. Pulutin ko yan pag palabas na kami. Kasi iniwan ko yung basket nandun sa loob ng gubat. Meron yan dyan. Alam ko kasi last year nakapag-pick din ako dyan. Same place each year talaga tutubo yung mga chanterelles. Linis ang hangin dito guys. Alam nyo? Bakit? Ang daming nava. Hey, tanepan. Tala onti eh. Sabi kay Nico dito na siya kasi may daan dito. May nava dito. Isn't it, Daddy? Nava grows only in trees and in an environment where the air is not polluted and it's clean. I left my basket over there because there's still some mushrooms. You just follow where I walk, huh? You follow where I walk. Because there's already black chanterelles there. I know you will not be able to see it. I left my basket over there. There's still some chanterelles that I need to pick. Just stand there, don't move. Kasi guys, dito pa yung mushroom. You know, there's still some chanterelles here. I'm going to pick this. I don't walk over there, I told you. I said, just stay there because you will not be, you have very big feet and then you will not be able to see where's the black chanterelles. They are over there. Hindi kasi alam makita ni Nico guys. Saan nyo naman nakasalamin yan siya. Yan. Kunti na lang. It's not a lot in this side. And then let's go take a look at the lake. I told you ala kavele siela kun siellä on musta torvi sieni tuolla. You don't see it. Hindi niya talaga makita guys. Yan oh. Marami pa to konti. Yan. Ito pa oh, ang gaganda ng mga dito ba? Ang tataba. Aray. Mga lamok. So many mosquitoes biting my forehead, Daddy. Yan. So ito na yung last. So ito na lahat. Napick ko na yung dito na side. And you go walk on the other side guys para tingnan yung lake. Yan. Guys, tingnan nyo dito. Meron pang mga chanterelles guys. Pero puno na yung basket ko. Let's just come back here. Maybe tomorrow, Daddy. And so I can pick some of the black chanterelles as well. Ayan o. Sobrang puno. It's so full. Can you see it?
It's so full. Okay. Kailangan na rin namin mag-lunch, guys. But let's go here inside because be careful, ha? Uy, ang daming chanterelles. Just follow where I walk. In here too, there's chanterelles, Daddy. Let's go here, guys, kasi mapakita namin sa inyo yung lake. Is it a lake or a pond, Daddy? Hindi pa rin kasi nakita ni Nico. Malapit na to sa bahay namin, guys, pero never pa kami nakapunta dito. Sa lake na yun, ha, or pond ba tawag doon. Lalagay ko na lang ano tawag nun sa finish, guys. Pero yeah, dito na side, nakakapag-pick ako dito ng mga funnel chanterelles. You want to leave the basket here? Maybe you can leave the basket here. Just leave the basket there. It's okay. Yeah. Dito na side, guys, nakakapag ano ako dito, kuha ako ng mga funnel chanterelles kapag autumn. Yan. So dito there's a road. But this is not a footstep ng tao. Uy, may slippery jack. Another edible mushroom. Pero footstep ito ng deer. Hindi na unano, guys. Walang unano dito. Magkasama kami ni Nico, guys. Tayo sa loob ng gubat. Balik tayo, guys. Sabi ni Nico doon na sa kabila dumaan para mas malayo daw dito. Balik daw tayo. Pero may daan kasi dito. Sabi niya parang malayo naman. Doon na sa kabila dumaan. Tinignan niya sa map. O yan ang maganda kapag meron kang kasama sa gubat. Hindi ka mawala. So yan, nabit-bit na ni Nico yung basket. Dito daw tayo sa gilid ng kalyo dumaan, guys. Or itong hill ba. May hill kasi dito, no. Sunod tayo sa ating bana, guys. Kasi pag mga Mitsuri, guys, mga lumberjacks. Uy, marami. There's also chanterelles in here, oh. Uy, tuwala. There, I can see it. Oh, may chanterelles din dito, guys. You know? May, mabalikan na lang natin yan, guys. Ang dami pa talaga. Pero hindi nakita ni Nico. Dire-diretso lang siya, no? Ako, guys, makita ko yan. Yung mga patay na stem. Tinupi niya. Tignan nyo, guys, dito mayroon pang chanterelles. So, dinaanan lang ni Nico. Daanan lang muna natin. Balikan lang natin yan siguro bukas. May bulit pa doon, guys. Agoy. Ang daming pwedeng makuha sa gubat, guys. Wala na, puno ng ating basket. Marami na rin kami lilinisin. Ang tawag, this is what you call in Finnish, Daddy? Lato. Sa Pilipinas, meron tayong lato-lato. Ito sa Finland, guys. Lato din tawag dito, pero ito is lato nga. Ay, kahangak. Storage ba? Here? Next time na lang daw natin puntahan, guys. I'm so tired already walking. I need to carry you back to the You need to carry me. Uy. Let's go this way. Pagod na kami, guys. Pagod na ako. We'll end the video here, guys. Tingnan nyo naman yung basket natin. Look at the basket. It's so full. Ang daming laman, di ba? So we'll end the video here, guys. Thank you so much for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors. Babalikan natin tong gubat na to. Marami pa talagang pagkain dito, guys, na pwedeng makuha. There's more chanterelles over there, Daddy. Oh. Yeah, I will have another basket full. Careful, ah. Yeah. Yeah, we'll clean that one first. We'll go home, eat and rest. And then, what is that, Daddy? Is it fox? Foxhole? Is it a foxhole? Ei se foxhole, mutta ehkä se on kaivannut jotain.
Oh, may hole dito guys. Baka mayroon daw nagukay dyan. Hanap ng pagkain. Yeah. We'll end the video guys. Thank you for watching. See you in the next one. Hey, hey. Hey.